Mga idol, mayroon pong ipapaabot si kaibigan. Huwag lang tayo magpanik mga idol ha. Mayroon po silang nakita ngayon na eroplano na magkaaberya. Ito po ngayon ang ating ipapaabot dahil gusto po natin na malaman kung ano po ang dahilan kung bakit mag-aberya. Kaya nakakabahala ito dahil po napakarami po naman mga eroplano di paseruhan ngayon. Ayaw po natin mapapahamak sila, kaya subukan natin tanungin si kaibigan kung bakit po itong nakita nila na mayroon po mga eroplano ganito po ang masagupa. Kaibigan, bakit po, ano po pang dahilan? Bakit po nasabi ninyo na magkaaberya sa Himpapawid? Diyos ko. Guys, ito po ang nakita nila. Pumasok talaga ito sa kanilang kaharian yung impormasyon na ito, kaya agad po silang nagpaabot sa atin para masumpa at para hindi ito magkatotoo. Itong pangitain na to mga idol ay hindi po talaga maganda dahil eroplano yan mga idol, mahirap po talaga pag bumagsak. Posibleng maraming buhay ang mamatay dito. At itatanong natin kay kaibigan ngayon mga idol kung anong eroplano. Pero kaibigan, ano po ba talaga ang dahilan? Dapat daw talaga guys na i-check po talaga sa mga mekaniko, no? Dapat ma-check po ang mga wire, lahat-lahat kung ano po ang dapat na tingnan po sa eroplano, kasi minsan po nagdudulot din po ang panahon na sobrang init, ay isa din po ito sa makapagbigay po ng hindi maganda sa makina ng eroplano mga idol. Alam po natin, no, na ang nilagay po sa eroplano ay hindi yan basta-basta mga idol na uminit, dahil po ang tinatawag platinum, o siya tawag platinum ba? Grabe, walang problema yan kaibigan. O bakit kayo maghihingi ng tawad guys? Humingi si kaibigan ng tawad ha, dahil ayaw po ng ating kaibigan na makapagbigay po sila ng alarma. Pero kaya ipinapaabot po namin din ito para po ay ligtas tayo at matulungan natin na masumpa ito mga idol para hindi ito mangyari. Kasi mahirap po talaga mga idol na yung eroplano pag nagkaaberya sa taas ng Himpapawid dahil lang po sa panahon natin. Tingnan po natin ang panahon, no? Sa sobrang init mga idol, lalo na mas maganda talaga yung mga eroplano, dapat po i-check po talaga ng mga owner na sana po ang mga kanilang mga tauhan ay masugo ba, no? Grabe, hindi po ito magandang nakikita ng ating kaibigan. Sana ay hindi ito bumagsak. Pero nakita mo ba may bumagsak? Wala daw silang nakita doon sa impormasyon mga idol na bumagsak. Pero talagang magbibigay po ng panic. Pero tandaan po natin mga idol, sa 2025 lang, ang dami po mga eroplano ang bumagsak. Pati ngayon, mayroon pa rin mga eroplano na bumagsak ngayong taong 2026. Kaya mag-ingat po tayo mga mga owner diyan. Dahil si kaibigan mismo ang naghahayag po na mayroon pong nakapasok sa kanila na impormasyon na ang eroplano po ay magkaaberya. Kaya mga idol, paki-report pala kay Go Center 88 Funds 2.0. Scammer po yan ha. Huwag kayong ma-scam, baka ma-scam kayo. Huwag kayong agad-agad magpa-GCash. Tawagan po ninyo kung mag-order po kayo sa atin. Dami na po talaga ang na-scam niya. Kaya ipapatuloy po natin ang mga papaabot ng ating kaibigan. Tama. Hindi po talaga maiwasan mga idol. Kasi ang eroplano o yung mga bagay dito sa mundo na ginawa ng tao mga idol, hindi po talaga perpekto. No? Kahit sabihin bago pa yan. Kung mayroon pong mga inilagay po doon na magkaaberya o mag-trigger ang mga pambutang yung nilalagay po nila doon sa loob ng makina, kasi gawa lang tao. Pero kung gawa ng Diyos, parang hindi tayo pwedeng matakot kapag gawa ng tao mga idol. Kaya sinabi po ng ating kaibigan, gusto niyang masumpa yung mga pagyayari tulad po ng aksidente pinapaabot ng ating kaibigan. Alam po ba niyo mga idol, ang sasakyan, no, gawa ng tao, hindi po yan perfect. Kaya tayo, pag namaniho tayo, dahan-dahan lang at hindi po tayo mag dali-dali o panagan, pakusog. Kaya nga no,
kahit magaling ka pang mag-drive, kung kaaberya ang makina o ano man po ang magkaaberya dyan tulad po ng gulong, di ba? Yun po, isang malaking tulong ang ating kaibigan din na magbibigay ng paalala. Lalo na ngayon na mayroon po mga eroplano na laging na bumagsak, nagkaaberya, nangamatay yung mga piloto, mga pasahero. Kawawa mga idol. Kaya tandaan po natin, kailangan hindi tayo pwede na magtinapulan na mo check sa ato ang mga unit. Buong yun na ang gitambag ni kaibigan. Oo, totoo yung kaibigan. Lalo na ngayon, ang panahon natin, hindi maganda. Hindi na balance. Sa sobrang init, posible din pong makapagbigay po ng trigger ang kainit sa panahon. Lalo na, nasa impapawid ka. No? Ang lapit-lapit mo na doon sa taas na ang init. Sobrang init mga idol. Oo, salamat kaibigan. Guys, tandaan po ninyo itong sinabi ng ating kaibigan, mayroon pong eroplano na nakita nila na magkaaberya sa himpapawid. Pero wala silang sinabi na mayroon na bumagsak. Pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin na walang eroplano babagsak, dahil po kapag gawa ng tao ay mayroon pong katapusan. Pero kung gawa ng Diyos ay hindi talaga yan matatapos, dahil mayroon pong mga bliss o kapangyarihan na inilagay po doon. Kung gawa lang ng tao mga idol, hindi natin sure kung ligtas po ba tayo. Kaya ipinapaabot po namin, gusto namin po makatulong na tayo ay manalangin lagi. Maraming salamat sa inyo mga idol, sa lahat po ng mga magsasakay ng eroplano. Lagi kayong manalangin mga idol ha. Hindi lang ipanalangin natin ang kaligtasan sa pagbiyahe, pag-uwi, o ano man po pagpunta natin doon sa lugar, pagbalik natin, ay hope na sana ay ganun din po ang safety na biyahe. Kaya yun po ang ating taglay ngayon na makakatulong ang pag-ampo mga idol. Salamat ninyo mga idol ha.